Can we say commander from the rejected? There are moments in life when God hides His greatest treasure in the darkest caves. So before David ever sat on the throne, he sat in the shadows. Before David grew, he led the broken people. So the cave of Adullam was not a place of comfort, it was a place of confrontation. It was a place of divine encounter with God. It was there that David faced the collapse of his reputation, the rejection of men, and the silence of God. But it was also there that God was quietly shaping a commander from the rejected. So here, the cave looked like a dead end, but it was actually a divine beginning for David. Could you imagine, brothers and sisters, when David was in trouble, God sent him, God did not send him a valiant or brave warrior. He sent him those people who have been rejected by people. In that cave, David did not find soldiers. He found the shattered, he found the exhausted, he found the traumatized people, he found the broken, he found the rejected. Have you ever been rejected? Na-reject na po ba tayo, mga kapatid? Nung nangangailangan si David, mga kapatid, nung napunta siya sa cave of Adullam, nangangailangan siya ng mga taong magtatanggol sa kanya. Hindi siya pinadalahan ng Diyos ng mga warriors. Pinadalahan siya ng mga taong reject na tinabaga hindi makakatulong sa kanya. So this passage is not just history. It was divine pattern. The Adullam moment comes to every believer, to all of us, the place where God strips us of applause so He can strengthen our anointing. Minsan tinatanggal tayo ng Diyos. Dinadala tayo sa ating mga kuweba kung saan magkakaroon ka ng maraming oras sa Diyos. So when life drives us to the caves of loneliness, confusion, and rejection, God is not forsaking us. He is shaping us. He is molding us. He is trying to fix us. Hello? Are you still there? So what looks like isolation for David is actually an initiation. What looks like a rejection, it was a divine redirection for David. So here in 1 Samuel 22 verse 1 to 5, we see that the cave was not David's punishment. It was his preparation. He was being prepared by God. He was being prepared by God. God used rejection to raise a commander. All of us who have been pastoring a church, you are God's commander, and all the people, all the members, the congregation, they are your warriors. Silang ating mga mandirigma. And they look up to us, and we all look up to God. Hello? So why did he end up in the cave? Bakit naobliga si David na pumunta doon sa cave? First, he was pushed by rejection and betrayal. Kaya siya napunta sa cave. Second, he was pushed by fear for his life because he was being threatened to be killed. Third, he was pushed by the collapse of his support system. David lost his position, David lost his home, David lost his wife, and also he has lost his mentor, Samuel. So takot na takot si David, mga kapatid. So when everything familiar was stripped away, he discovered that God alone was his true refuge. And there, mga kapatid, dumating ang kanyang mga mahal sa buhay, and then nag-expect siya ng mga taong makakasama niya, at ang dumating doon, mga kapatid, ay mga taong ispalinghado, yung mga tao na mukhang hindi maaasahan. Yun ang pinadala sa kanya ng Panginoon. Yung mga taong nababahala, yung mga taong lubog sa utang, yung mga taong discontented. Kung tayo po si David, mga kapatid, nanghihingi tayo sa Panginoon, tulungan mo naman ako, Panginoon.
Kailangan ko ng mga valiant warriors. Kailangan ko ng mga magmiligma para lalabanan ko itong mga gustong pumatay sa akin. At ang pinadala ng Panginoon ay mga panon, mga hindi marunong, mga dispalinghado. Maybe, kung iisipin natin mga kapatid, sa iyo ba talaga galing ang mga ito, Panginoon? Hello? Nandiyan pa tayo mga kapatid? So David was pushed by divine appointment. The cave of Adullam means refuge. Bakit si David ay na-push na pumunta doon sa cave? It was because sometimes God hides you to prepare you. Tinatago tayo ng isa ng Panginoon sa madilim na lugar para i-prepare tayo. Para hindi lang tayo lagi sa liwanag. He removes your audience so He can refine your anointing. He takes you from the palace to the cave, not to punish you, but to prepare you for the throne. When God was thinking of using David, He did not put him right away to the throne. He put him into the cave. Pero may plano ang Diyos na maganda para kay David. Kaya tayo mga kapatid, kapag meron tayong nararanasan na may hindi maganda sa buhay natin, at humihiling tayo sa Panginoon, Panginoon, ito ang kahilingan ko, Panginoon. Imbis na ilagay mo, Panginoon, doon, inilagay mo ako dito sa cave, kung saan madilim at hindi ako makakita. Ano ang pakiramdam na kasama mo itong mga ganitong klaseng mga tao? David's life with the rejected people. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. Unang Samuel 22, versikulo 1 hanggang 2. Ang sabi, umalis si David sa Gad at tumakas papuntang sa kuweba ng Adullam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Sumama rin kay David ang mga taong nababahala, ang mga taong lubog sa utang, sumama sa kanya. Ang mga tao hindi kontento sa buhay, sumama sa kanya. At ang mga kapatid na mga nababahala, mga lubog sa utang, mga hindi kontento, umabot sila ng 400. Yun ang pinadala ng Diyos para makatulong ni David. Siguro kung ikaw yung sasabihin, Panginoon, nagkakamali ka, kailangan ko ng mga warriors, bakit mo ako pinadalahan ng mga taong lubog sa utang, mga hindi kontento, at mga nababahala? Hello? Kasi siguro, habang si David ay nakatingin dito sa mga taong pinadala ng Diyos na mga nababahala at lubog sa utang at mga hindi kontento, mahirap. Kahit masakit kaya yung taong diskontento. Hello? But those were the people that God had sent to David to help him. Siguro sabi ni David, bakit naman hindi pinadala mo dito? Yung mga tao in distress, yung mga taong discontented, and those people who are in debt. Eh siguro sabi naman ng mga taong na diskontento, o yung mga taong nababahala, o mga taong lubog sa utang, o yung mga tao na hindi kontento, eh ikaw din naman, David eh. In distress ka rin naman eh. May problema ka rin naman eh. Actually, hindi nga kami dapat tumikit sa'yo kasi may patong ka sa ulo. Papatayin ka eh. Dapat nga lumayo kami sa'yo, David eh. Hello? Kung titingnan natin sa kabilang side, itong mga tao na lubog sa utang, itong mga tao na hindi kontento, at yung mga tao palisa at nag-aalala, nababahala sa buhay nila, kung tutusin, hindi sila dapat dinikit kay David. Kasi madadamay sila doon sa threat kay David. Hindi sila dumidikit kay David dahil may pera si David. Hello? Nandiyan po tayo mga kapatid? Hindi dumidikit itong mga taong ito, mga kapatid na mga rejected kay David dahil maraming may influensya si David at maraming pera si David. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, dumidikit sa iyo kasi king ka. Eh, hindi pa kasi king. Hindi pa king si David. Yes, he was anointed, but he was not appointed yet. Hello?